we already engaged the national government, no? We just need maybe later after all the emergency response is done, financial assistance for those people affected, yung mga bahay nila na nasira. So, yun lang. But for now, we need pack meals, we need cook meals, water, and of course, yung ibang towns, wala pa ring electricity. Isang malakas na lindol ang yumanig sa Cebu kagabi, sentro ng sakunaang Bogo City, kung saan pinadapa ang ilang mga gusali. Marami na rin ang naiulat na casualty. Todo ngayon ang mga relief operation at panalangin para sa mabilis na pagbangon. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Death toll sa lindol sa Cebu umabot na sa 12-dosena. Kabi-kabilang pinsala, tumambad. Ang aming live update, tutukan. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo humarap na sa ICI. Senador Mark Villar at dating House Speaker Martin Romualdez ipatatawag din. Hindi lang mga kontratista at opisyal, mga insurance companies hahabulin din ng DPWH. Gobyerno ng Amerika napilitang mag-shutdown dahil sa kakulangan ng funding measure. Republicans at Democrats nagsisihan. At failed Canadian Hollywood actor Manny Jacinto pasok sa Time Magazine's 100 Most Influential Rising Stars. Higit 50 na ang kumpirmadong patay matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bogo City sa Cebu. Sa The Daily Dish ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Cebu Governor Pam Baricuatro na posible pa itong madagdagan dahil ongoing pa ang search at retrieval operations. Hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, higit 170 na rin anya ang naitalang nasugatan. Ayon pa sa gobernador, tinatayang 3 bilyong piso ang pinsala ng pagyanig sa infrastruktura. Last night, we already engaged the national government, no? We just need maybe later after all the emergency response is done, financial assistance for those people affected, yung mga bahay nila na nasira. So, yun lang. But for now, we need pack meals, we need cook meals, water, and of course, yung ibang towns, wala pa ring electricity. Ground zero ng malakas na lindol ang Bogo City at naroon si Mary Ann Uy para sa kanyang agenda report. Mary Ann, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Walang tigil ngayon ang pag-asikaso at dito sa loob ng Bogo. Maya-maya kasi may mga dumarating na pasyente mula sa iba't ibang barangay sa Bogo. Tumataas na rin ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol dito lang sa Bogo City. 30 na ang namatay habang 197 na ang nasugatan based on our latest record. Pasyenteng dinala dito sa ay natamakasag sa mga bata at security na nagpagamot sa ng kagabihan sa kanila nangangamba dahil may Yan po ang ating kasamahan na si Mary Ann Uy na nag-uulat mula po dyan sa mismo sentro ng naging lindol sa Bogo City. Nahihirapan din po kaming makapanayam siya dahil nga sa aming pagtaya ay wala pa atang ilan sa mga lugar dyan
ay nananatiling brownout at syempre pahirapan din ang linya ng komunikasyon. Patuloy po tayong susubukan po nating makuha ulit si Mary Ann Uy para sa kanyang report dyan nga mula sa Bogo City. At doon po sa ating naintindihan at narinig sa kanyang pahayag, kanyang report, 30 ang namatay at higit 100 ang nasugatan. We're hoping that later on, makapanayam natin ulit si Mary Ann Uy. Samantala, nagpahayag na ng pakikiramay si PBBM sa mga biktima ng malakas na lindol sa Cebu. On the ground na anya ang kanyang mga gabinete para magbigay ng tulong at suriin ang pinsala ng trahedya. Bukod sa relief at rescue operations, tinatrabaho na rin ang pagbabalik sa kuryente sa lugar. Hinihikayat din ng Pangulo ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Nakatakdang dumalaw sa Cebu si PBBM bukas. Kausapin natin ngayon ang head ng Disaster Office ng Cebu na si retired Colonel Dennis Francis Pastor. Colonel Pastor, magandang gabi po sa inyo. Good evening, ma'am, and good evening to your televiewers. Opo. Colonel, this is Pinky Webb. Ano ho ang inyong maibabahagi sa amin ngayon? Ano ang latest? Yes, this is the latest. We have the earthquake event. We suffered about 65 deaths and 290 injured. That was the latest as of 4 p.m. And we have buildings in the north part, about 10 municipalities in North Cebu, buildings at churches and restaurants partially damaged, some are totally damaged. And we have also stranded passengers in 3 municipalities, also in Cebu, and they're being taken care of by the local government units. And what we need now is water, medicine, blankets, maybe water tanks or refilling our treatment machines, and hygiene kits. And if there's a ready-to-eat meal, that's better for us. Opo. Yun nga din po yung sinabi ni Governor Pam Baricuatro kanina hinggil sa pagkain, na obviously isa sa pinakakailangan ng ating mga kababayan dyan ay ready meals to eat. Colonel, balikan ko lang po yung numero na inyong binanggit kanina para po malinaw. Ang sabi niyo po, so far 65 dead? Yes, And how many injured? 290. 290. Doon Yes. po sa... Go ahead, Colonel. Go ahead. Yes, that is in all the 10 municipalities affected by the earthquake. The earthquake affected 10 municipalities at ito po ang lumalabas na tala sa mga oras na ito. Pag-usapan po natin yung mga areas of concern right now. We understand, of course, that ang sentro po ng lindol ay dyan po sa Bogo City. Meron pa hubang search and rescue or search and retrieval operations na nagaganap as we speak, sir? Yes, in Bogo, still ongoing. And there is also one that is San Remigio. That is the nearby, the next town after Bogo. These are the municipalities that we are concentrating or focusing some of our rescue operations. Dahil po, Colonel, meron ho ba mga gusali na kasalukuyang pinadapa at pinangangambahang meron pong naipit doon sa mga gusaling yon o kahit mga kabahayan? Yes, we believe so. Na meron pa rin mga naipit because if you try to notice, the first na binigay naming numbers was only about 20 this morning, and it's rising up to 65. Then for the injured, it was only 28. Now it's 290. So we believe that there are still people trapped. And again, areas of concentration are Bogo and San Remigio. San Remigio. Opo. We're talking, of course, para po sa kalaman nating lahat, ito po yung nakikita sa pagtingnan po yung mapa ay nasa northern part ng Cebu. Am I correct, sir? Yes, All right. yes. Colonel, let's talk about those also injured because we have been receiving reports that the hospitals are currently overwhelmed, as we can imagine right now. What is happening? What can you tell us? Ma'am, there are doctors that are already from the Cebu Medical Society. They're being fielded as early as 10 o'clock this morning, and there were 2 waves that went there. And we are also expecting some medical doctors, medical practitioners from the other regions, from Davao, MMDA, and Pasig.
Pero kamusta po ang mga ginagamot sa mga ospital? Because even earlier, I also read that, of course, kailangan pong ilabas yung ilan sa mga pasyente, hindi ho ba? Because of the aftershocks, the many aftershocks that happened right after the earthquake. Yes, there are also residents or those in the hospital that been already transported down to Cebu City kanina, and meron pa rin na doon, meron pa rin nandun sa hospital ng Bugo that are being treated. And we have doctors right from Cebu City who went there this morning. So there have been, would you say, wala pong problema sa pagtransport ng mga injured from Bogo Hospital to other hospitals, for example, in Cebu City? Because that's about, if I'm not mistaken, about a 2.5 or 3 hour drive? Yes, two and a half to 3 hours drive. And we have all ambulances going there fetching the injured. What But we about, still need transport. We still need transport vehicles for those who are still in Bugo. so would you say right now that at least sa hospitals, manageable naman po ang sitwasyon? Yes, they're still manageable, but someone has to be transported back to Cebu. And we need also patient transport needed for that purpose. Yung pong, yung transfer po from Bogo to Cebu City, I'm assuming because you're saying, Colonel, that patients are being transferred, okay po ang daan, yung mga daan? Meron pong mga all possible, but there are portions that are not possible. But along the highway, it can be because our responders were able to reach the place as early as 6 a.m. So possible po. We have a list of roads, about 4 road networks that are impossible and not possible, but still they can be transferred. Yung majority ng karamihan po doon sa namatay is from Bogo City. Bugo. Opo, Yes, from ma'am. Bogo. Kamusta po ang sitwasyon doon ngayon, Colonel? Bugo, rescue operations are still ongoing. We have responders from some municipalities in Cebu that are also going there as early as this morning. Some are from the south that are, and we have 3 cities in the Philippines that are signifying their intentions to come to Cebu to help. Ganun po ang situation. Rescue operations is still ongoing. Yeah. Pasensya na po sa tanong, Colonel, but Yeah. when we show videos and some of these are quite raw, marami ho kasing mga namatay na nasa mga body bags, In fact, I remember earlier today, I think it was Senator Erwin Tulfo who had asked Secretary Ted Herbosa if there is a way na siguro to hide some of the bodies. But, understandably, kailangan ho kasing makilala din ng mga kapamilya nila yung mga nawawala to determine if indeed nawawala pa o namatay na yung kanilang mga kapamilya. What can you tell us about the situation in terms of those who have died or perished because of this earthquake? Where can they be found? Have they been moved, sir? Some are already being identified with the families. You just want to consolidate and consider who are still missing right now. And that's going to be a There's hard a thing to protocol do, already. Colonel, no? Yes, ma'am. Yes, Ang ma'am, hirap that po I nun, of course, right now, to be able to determine who is missing. And of course, I can imagine yung pong mga pamilya ay, aimlessly looking for their loved ones. Yes, ma'am. But there's this system right now near the provincial hospital. It's a incident command system that is being established. That it monitors, it regulates, or it controls how rescue operations are done, and also gets into how we can identify the victims and those who are injured. And search and We rescue? Yes. Go ahead, sir. Yes, ma'am. This is search and rescue. This is. Do you have a emergency operations center now in the area near the provincial hospital Bogo, Okay. and also in San Remigio? Oo, pareho po also in San Remigio. Yes.
All right, at least that is in place. But of course, the worry would be, I can imagine at this time, would be madilim na ho kasi. At would you be able to tell us kung patuloy po ang search and rescue operations even as night falls? There may be areas that can be continued, but some will be suspended until daytime. But the latest I heard that was mentioned, it's still ongoing in some areas in Bugo. In Bogo. What about aftershocks? What can you tell us about the aftershocks? Have they been quite strong? Yeah, there's still aftershocks. I think it will last for how many days. But the governor already gave some like precautionary measures for those to keep to monitor this to monitor this kind of risk of aftershocks to the people. Yeah. The governor is in charge right now. He controls the situation. He is right now in Bugo. Is this the type, sir, for example, in Bogo, that the residents have actually had the courage to return to their homes? What can you tell us about that? You know, ma'am. After aftershocks, the people should also be able to monitor these things. Some are still outside. That's why we are sending some modular tents right now to the area so that they can stay outside the buildings. You know, Bugo is not it's a city, but not much of built-up areas. Hindi po yan kagaya ng Cebu City na maraming high-rise. So they can still monitor and I they can see. still, yeah. Yeah, and I was, hinahanap ko po, I tried to get more information about Bogo. A population of about 90,000 is what I Yes. saw. Yes. All right. Colonel, our prayers are with our kababayans over there. And we hope that search and rescue operations will continue as long as it's safe, and that those initiating these rescue operations will also stay safe. Thank you so much for your time. Maraming salamat, Head of Cebu PDRRMO, Dennis Francis Pastor. Thank you po. Thank you, sir. At balikan natin ang ating reporter na si Mary Ann Uy. Nandiyan po siya ngayon sa Bogo City, ang ground zero ng malakas na lindol na yumanig sa Cebu. Mary Ann, ano ang sitwasyon dyan ngayon? Pasensya na kanina, hindi maganda yung ating linya ng komunikasyon. Yes, Pinky, medyo mahina nga ang signal dito ngayon sa Bogo kasi hindi lahat kasi may kuryente. Pero narito tayo ngayon sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City at dito nga walang tigil ang pag-asikaso ng mga doktor at mga volunteers. Maya-maya kasi may mga dumarating na pasyente mula sa iba't ibang barangay sa Bogo. Tumataas ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol at dito lang sa Bogo, 3 na ang namatay habang umabot na sa halos 200 ang nasugatan. Ilan sa mga pasyenteng dinala sa Bogo ay natamaan ng mga nabasag na salamin. May mga bata at senior citizen naman na nagpagamot sa ospital nang yanigin ng lindol kagabi. Karamihan sa kanila nangangamba dahil mayat-maya nagkakaroon ng aftershock. Kaninang hapon lang dumating sina DPWH Secretary Vince Dizon kasama ilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng Secretary Dizon na kailangan bilisan ang pag-ayos ng ospital. Urgent ang assessment at agad na ayusin at isabay na rin ang pag-repair ng mga sirang kalsada. Ayon kay Secretary Dizon, aabot sa 2 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang struktura ng gobyerno. Kasama na rito ang mga paaralan, roads at hospitals. Inikot ng Billionaire News Channel Pinky kanina ang mga munisipyo na tinamaan ng lindol kagabi mula sa Tuburan, patungong Tabuelan at San Remigio, mga kalapit bayan ng epicenter ng lindol. Biak-biak ang mga kalsada, hindi naman naputol ang tulay, pero wasak ang gitnang bahagi. Mga motor at pribadong sasakyan lang ang maaring dumaan. Ang Bogo City Hall naman, wasak ang halos buong building. Lahat ng volunteers, medical personnel, nasa labas ng City Hall at District Hospital nakaantabay. Halos oras-oras din ang biyahe ng mga ambulansya mula sa norte patungong ospital ng Cebu City. Doon kasi dinadala ang mga maituring na critical na pasyente. Inaasahan bukas, City si Pangulong Marcos. Pinky?
Mary Ann, patuloy ba ang nararamdaman ninyong aftershocks dyan? Oo, halos parang minuminuto may aftershock. Galing tayo kanina sa Bogo City Hall, may aftershock, mas malakas doon. Ito tayo sa labas hospital, din may aftershock. Naabutan nga natin kanina, tumatakbo yung mga dito mismo sa grounds na ng hospital. Alright. So, Mary Ann, yung mga kababayan natin, especially yung dyan sa Cebu Provincial Hospital, ano yung sitwasyon? Marami pa ba sa kababayan natin ay nasa mga tent sa labas? Nasa mga hospital beds sila, nandito isa-isa, at binabantayan naman sila ng mga nurses na mga volunteers mula pa sa Cebu City. Karamihan dito sa kanila talaga mga senior citizens, may mga bagong kapapanganak lang. Kaya, at saka mainit, napakainit ang tent. Alam mo naman, ang tent, mainit. Oo. So, Pero may Mary Ann, nagpapaypakain nasa sa bawat labas sila ng pasyente. ospital. Nasa labas sila ng ospital. Oo, oo. Nasa labas sila ng ospital. Kasi delikado rin kasi yung sa loob. Kaya agad na i-assess ang sitwasyon dun sa loob. Kasi nga, yung mayanig-yanig pa. Yeah. Delikado pa, no? Alright. So, Mary Ann, Oo. maraming salamat sa iyong report at mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Mary Ann Uy, nag-uulat mula sa Bogo, Cebu. Dalawa pa ang opisyal ang ipapasabina ng ICI sa investigasyon nito sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Inimbitahan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Senator and former Public Works and Highways Secretary Mark Villar, former House Speaker Martin Romualdez. Again, the purpose of the commission at the same time of these hearings is really information gathering, information verification. I already said that we have to make sure what we will be filing would have sufficient basis. So it's now time for the commission to sit down and really review all the records and the documents and even the testimonies or information given to us by our resource persons. Bilang dating DPWH chief, talaga raw namang isasamon ng komisyon si Villar. Matapos naman maipatawag si former Senate President Francis Cheese Escudero, isusunod na si Romualdez. In fact, I think according to our secretariat, he was invited already, but I just have to find out if the summons or the subpoena was actually received. Dumalo sa hearing kanina sina former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Senior Undersecretary Emil Sedain. Para kay Sedain, hindi pa rin daw malinaw para sa DPWH kung paano sasalain ng budget insertions bukod sa kapipirma lang na kasunduan sa pagitan ng ahensya at ng Blockchain Council of the Philippines para gumamit ng blockchain technology. Sa ilalim ng teknolohiyang ito, recorded ang lahat ng transactions. I think insertion is also a process that has to be looked into. Okay. From the budget deliberation to the Congress, all the way to the vetting in the lower house and upper house. Okay. Dapat tignan maigi yan kasi maraming apektado sa insertion. But there should be a scrutiny also on how the NEP is being initiated and how the project is being go through the process from the lower and the upper house. Tumanggi namang magbigay ng kahit anong pahayag si Bernardo, pero ipinababalik siya sa ICI maging ang Descayo couple dahil marami pa raw tanong ang komisyon sa kanilang tatlo. Hindi pa raw napag-uusapan ng komisyon kung bubuksan sa publiko ang kanilang hearings, pero kinikilala raw ng ICI ang demand ng taong bayan para sa accountability. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Samantala, iimbestigahan na rin ng DOJ ang ultra-bilyonaryong Villar family dahil sa posibleng conflict of interest sa awarding ng government contracts. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kasunod ito na exclusive report ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 18.5 billion pesos na kontrata ang kanilang pamilya at kaalyado sa Las Piñas. Yung Senator na may from the Billionaire News research, which we are getting a copy of,
that was one thing mentioned. Kaya yung first casting niya yung contractor doon sa lugar nila. Bukod sa mga bilyar, tututukan na rin daw ng DOJ ang mga tinaguriang kontraktor na posibleng dawit sa flood control scandal. Giit ni Remulla, paglabag pa rin sa batas kahit ilipat pa ang kumpanya sa pangalan ng anak o kapamilya. Gray area yun eh. Kalinaw yun. Sa Republic Act 3019, nandun na yun. Among the other laws, so you're talking about 3019, 1379, and other laws. Ombudsman law, marami pa. Revised Penal Code on malversation, Revised Penal Code on falsification. Maraming laws na involved dito. Hindi lang mga kontratista at opisyal, pati insurance companies hahabulin na rin ng DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ilang substandard at ghost projects ang naisyuhan ng retention money bonds. Ito po yung binabayad sa mga kontraktor kapag tapos na ang mga proyekto. Giit ni Dizon, kung sham o bogus ang proyekto, malamang bogus din ang insurance. Makikipagtulungan ang DPWH sa Insurance Commission sa investigasyon. Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, nilinaw ang lumitaw na litrato niya kasama ang mga diskaya. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Higit 6 na po na ang naitalang patay sa malakas na lindol sa Cebu. Bogo City ang epicenter ng pagyanig pero ramdam ito hanggang Cebu City. Naroon si Andrea Salve para sa kanyang agenda report. Andrea, matindi rin ba ang pinsala dyan? Pinky, mula Bogo City hanggang dito sa Dakbayan sa Sugbo o Cebu City, ramdam ng mga Subuanon ang lakas ng lindol kagabi. Agad na nagsilabasan ang mga residenteng ito nang maramdaman ang pagyanig ng lupa kagabi. Napinsala naman ang New Star Resort and Casino. Nagkalat ang mga bubog sa sahig at tila nagbagsakan ang kisame. Ang mga pasyente sa Cebu City Medical Center kinailangang ilikas palabas ng gusali. Isinara rin ang underground na Cebu South Coastal Road. 5 individual ang naitalang sugatan sa lindol sa Cebu City. Naalay na nahantakan, ay nalugitan, so dili critical. Nasamad-samad, that's correct. Yan na ay kanang natunok sa kanang nabuak nga glass. Or mga nangalipong bumikan sa na ay duha nga lipong, nakuyapan tungod sa kakuyaw. Kanselado rin ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa syudad. Bagaman ligtas ang City Hall at patuloy ang pagtatrabaho ng mga kawani, sinuri rin ang tanggapan. Batay sa pagtaya ng LGU, wala namang major damage na dinulot ang lindol. So far, wala gyud structural defects nga atong nakuha sa pagkakaron. In fact, ang atong CCMC gahapon ang
gabi akong ipa-inspect sa Obo. Diha lang una siya sa first and second floor. Now considering nga grabe ang ulan, kulang ang atong tent, pagka-ingon sa Obo nga safe, gisuod na to ang tanan nga pasyente na nanakaron sa suod sa CCMC. Naglabas ng abiso ang Metro Pacific Tollways kanina. Sa kabila raw ng magnitude 6.9 na lindol, ay ligtas daw na gamitin ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Ito yung bridge na nagdudugtong sa Cebu City sa kalapit na isla ng Cordova. Sa huli namang update ng Cebu City LGU, bagaman walang structural defects, pansamantala munang isinara ang Cebu Tunnel habang patuloy ang pagsusuri ng city engineers. Pinky, patuloy ang pagpapaalala ni Mayor Archival sa mga residente ng lungsod na huwag magpakapante at manatiling alerto. Umapela rin ito sa mga civil at structural engineers ng Cebu City na tumulong sa patuloy nilang pag-iinspeksyon sa mga eskwelahan, opisina, mga palengke at iba pang pribadong mga gusali. Balik sa iyo, Pinky. Tama yan, Andrea, kasi kailangan talaga malaman, ma-determine yung structural integrity ng mga kabahayan, mga building, sabi mo nga kahit yung mga palengke at lahat ng istruktura dyan. Andrea, nakakaramdam ba kayo ng aftershocks dyan sa Cebu City? Sa ating huling pagbisita sa mga updates ng PHIVOLCS, Pinky, dito sa Cebu City wala na tayong masyadong nararamdamang aftershocks at maraming naitala kanina, tuloy-tuloy ang aftershocks sa bahagi ng Northern Cebu doon sa Bugo City kung saan yung epicenter ng lindol. Pinky. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Andrea Salve, nag-uulat ng live mula dyan sa Cebu City. Nakaalis na ang BRP Teresa Magbanwa. Lulan ang tropa ng Philippine Coast Guard para rumesponde sa lindol sa Cebu. Ayon sa PCG, patuloy pa silang magde-deploy ng tauhan at mananatili sa probinsya hanggat kailangan. So as of the moment po, we will be deploying 10 teams of medical. So it composed of doctors, nurses, and medics kasama po yung mga basic medical equipment. And aside to that, we will also be deploying 9 teams of our Coast Guard K9 search and rescue dogs. So ito po ay may kakayahang mag-detect ng mga victims sa mga collapsed structures. Definitely, we will be adding, no? Kasi nakikita na po natin na ang isa po ang Coast Guard listening po namin at station ay affected din po ng bagyo. So definitely, yung mga neighboring regional districts po namin will surely open to help the Cebu area po. Kasabay nito, binigyang pugay ng PCG ang 3 nitong tauhan na nasawi habang rumiresponde sa gumuhong San Remigio Sports Complex sa San Remigio, Cebu. Tiniyak nila na maibibigay sa pamilya ng mga biktima ang karampatang suporta. Halip na magturuan, dapat matukoy kung sino ang tunay na sangkot sa flood control scandal. Yan ang hirit ng isang dating opisyal sa gitna ng sisihan ng mga miyembro ng Kongreso. Itong mga fight nila, he's at fault and he has the bigger problem. The point is they're all at fault, or most of them. And we have to find out exactly who are involved. Ito ang banat ni dating NEDA Secretary Winnie Monsod sa gitna ng bangayan ng Kamara at Senado kaugnay ng flood control scandal. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, may patama pa si Monsod kay Senador Chis Escudero. All these people are first pleading not guilty, but Senator Chis Escudero has changed the game. He says he didn't say anything about his guilt or innocence, but he did say somebody is guiltier. So I guess that implies that he may have some guilt. Maging si Senador Rodante Marcoleta, hindi raw off the hook. Marcoleta seems to say my wife's work is her own and my work is my own. Sorry, that doesn't that doesn't hold any water, because if that is the case, then why should anybody question Commissioner Lipana? Pinuna rin ni Monsod ang mga kongresistang tila nagmamaang-maangan sa mga anomalya sa kani-kanilang distrito.
So if he had no idea, what does that say of him as the congressman of his district? There's a project that is being built, infrastructure, and he has no idea who proposed it. That means he is either incompetent or something else. Is it not? I mean, ano sasabihin ng kongresista, wala akong kaalam-alam dyan, siya. It's clear to everybody in the Philippines, except to the senators and the congressmen themselves, that the ones who bear the most burden of the guilt from what has come out in the investigation so far are the senators and congressmen. At sa gitna ng tensyon sa Kongreso, hindi muna raw siya sang-ayon na isapubliko ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga pagdinig. I don't think so, because it will just, everybody will be on high drama mode. I don't think they should make their hearings public until they've gotten into their stride. Maybe later on. But certainly, as far as the public is concerned, they want to see from their congressmen and senators how these congressmen and senators are behaving, especially because these congressmen and senators are on the block themselves. Para kay Monsod, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pinaka-credible na testigo dahil inamin nito ang kanyang pagkakasala. Ang iba raw kasi nakipagtulungan lang sa mga otoridad noong halata ng guilty sila sa flood control scandal. Nadagdagan pa ang luxury vehicles ng mga diskaya na nasa kustodiya ng Bureau of Customs. Ilan daw sa mga ito kulang sa dokumento. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez. 13 pang luxury vehicles na konektado sa pamilya Diskaya ang hawak na ng Bureau of Customs. Ayon sa BOC, 7 ang walang import entry at certificate of payment. Ang Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz G500, Lincoln Navigator 2021 at Bentley Bentayga. 6 naman na may import entry pero walang certificate of payment. Ang Lincoln Navigator 2024 GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade 2021, Maserati Levante Modena, GMC Yukon XL Denali at Cadillac Escalade SV. Kapag hindi nila napatunayan bilang huling pagkakataon na tama ang mga dokumento o tama ang mga pinagbayaran, ito ay mapo-forfeit o magiging pagmamayari na ito ng pamahalaan. At kapag ito ay finally forfeited in favor of the government, meron kami 3 options dyan. Unang-una, yan ay i-auction o isusubasta. Sa kabuuan, nasa 30 sasakyan na ang nasa kustodiya ng BOC. Ang naunang 17 ay sumasa ilalim pa sa transaction audit. Inisyuan na rin ng show cause order ang 10 tauhan ng BOC na posibleng sangkot sa pagpasok ng mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya. Para sa agenda, Zeus Valdez, Billionario News Channel. Nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang lumitaw na litrato niya kasama ang mag-asawang Diskaya. Pinost ni Congressman Kiko Barzaga ang larawan at nanawagan ng investigasyon. Paliwanag ni Lacson, kuha ito bago ang midterm elections noong Mayo. Dinala raw ng campaign supporter na si Fred Villaroman ang mga Diskaya sa kanyang opisina para imbitahan ang senador sa campaign rally sa Davao. Ang anak ng mga Diskaya na si Pacifico ay nominee ng Pinoy Ako Party List. Tinanggihan daw ni Lacson ang imbitasyon bilang paggalang kay Senate President Tito Soto. Git ni Lacson, walang campaign donation sa kanya ang mga Diskaya at ito ang una at huling pagkakataong nakasalamuhan niya ang mag-asawa sa labas ng Blue Ribbon Committee. Hindi natatapos sa September 21 ang malawakang kilos protesta kontra korupsyon. Mas malaking pagkilos daw ang ikakasa ng trillion peso movement sa Bonifacio Day. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Matapos ang trillion peso march noong September 21, muling sasabak sa kilos protesta kontra korupsyon ang iba't ibang grupo sa November 30.
Meron po tayong 2 months. Lahat po ito ay leading to November 30. At sa ngayon po, ang mga iba't ibang organisasyon, mahigit na sa 100, ay naghahanda na po para sa mga noise barrage at mga candle lighting at distribution of white ribbons. Yung mga logistics po natin ay ready na po in a week. Iba't ibang aksyon ang isasagawa ng Trillion Peso March Movement sa Bonifacio Day, gaya ng White Ribbon Campaign. Ang Catholic Education Association of the Philippines at Manila Ecclesiastical Province School System Association magsasagawa rin ng community formation para sa refleksyon, dialogo at political education. Pangungunahan naman ng Church Labor Council for National Transformation ang #FastForTruth at ang lingguhang misa sa EDSA Shrine. The key message that we will not be silenced. We make noise because corruption is deafening. We will hold the 6 o'clock habit, the noise barrage for accountability, #noise for justice. 8 o'clock, candle lighting against corruption, liwanag sa dilim. Tulad ng naunang rally, end goal ng movement na mapanagot at makulong ang mga kurakot. Pero paano kung walang makulong? Kaya na hindi tayo tumitigil. Nangyari na ito 2013. Meron ng ganitong kaso. So may nakulong, may nasentensyahan. Pero dun sa mga kasama sa listahan, kung ang ating mga namumuno sa ating pamahalaan ay hindi na sumasansala sa kasamaan at hindi itinataguyod ang kabutihan, they already lost their mandate to function in that delegated responsibility as governing authorities of the land. Sinabi rin ni Bishop Jose Colin Magaforo, presidente ng Caritas Philippines at lead convener ng Trillion Peso March, non-political ang kanilang organisasyon. Pwedeng sumama ang kahit na sino mang may parehong panawagan kontra korupsyon. Pero hindi raw sila magdadalawang isip na paalisin ang sino mang may political agenda. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Daan-daang health center ng DOH hindi raw napapakinabangan ang dahilan. Susunod sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall naman, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bilyones na ang ginastos para sa daan-daang health center sa bansa. Pero karamihan sa mga ito, inaalikabok lang. Alamin kung bakit sa agenda report ni Pierre Pastor. Kulang daw sa mga doktor at nurse, kaya sa 600 health center sa bansa, 200 lamang ang gumagana o napapakinabangan sa ngayon. Yun po ba ang dahilan kung bakit itinuring na ni Secretary Arbosa na yung HFEP ang quote-unquote flood control version ng DOH? Ang Health Facility Enhancement Program o HFEP ang responsable sa pagpapagawa ng mga health center at iba pang infra for health and equipment. Ito ay napondohan umano ng 160 billion pesos sa loob ng nakaraang 10 taon. Pero dumipensa ang budget sponsor ng DOH na si Bataan Representative Albert Garcia.
Hindi po ibig sabihin nito na ghost project itong mga health centers. Nandun po sila, kaya lang dahil kakulangan po ng mga taong o healthcare professionals na magpapatakbo nito, so they are not functioning. But they are there waiting to be activated and hopefully ay malagyan po sila ng mga personnel para makapagbigay sila ng serbisyo. Sinita ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno si Health Secretary Ted Herbosa kung ano ang ginagawa niya para matugunan ang problema. Ayon kay Herbosa, may bukas centers naman para makatulong sa mga pasyente. May kasunduan din daw na pinirmahan ng DOH at mga LGU kung saan mga LGU ang responsable sa pagtatalaga ng mga health personnel sa health centers. Ito po is beyond the jurisdiction of our secretary and I guess pwedeng makatulong dito yung DILG. Bale po ang may kasalanan ang mga LGU. Wala pong kinalaman o walang kasalanan ang Department of Health pagdating dito sa flood control version ng DOH. Siguro kulang pa rin sa pondo yung ating mga LGUs at hindi pa nalalagyan ng mga doctors, nurses, midwives. Ayon kay Congressman Garcia, may catch-up plan naman ng DOH para matugunan ang problema ng HFEP. Pero hindi kumbinsido si Representative Jokno dito dahil 7 taon na daw nagdaan nang lumabas ang COA report tungkol dito. Ayon sa kanya, hindi nakaka-catch up ang DOH dahil kulang pa rin sa pasilidad at kung meron mang pasilidad ay hindi pa rin nagagamit. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Magpapasaklolo ang NBI sa Interpol para maaresto si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Wanted si Garma kaugnay sa Barayuga murder case. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez. Hihiling ang NBI sa Interpol ng red notice para kay dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Wanted si Garma sa kasong murder at prostrated murder, kaugnay sa pagpatay kay retired Police General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Umuwi si Garma noong September 6 matapos tablahin ang kanyang asylum bid sa Estados Unidos. Kinabukasan, agad siyang lumipad pa Malaysia para umano makipagpulong sa ICC para sa kanyang pagtestigo laban kay former President Rodrigo Duterte. Nung mag-usap kami, usap na ako'y dating pulis, siya'y pulis. Ganun ang usapan namin. Sabi niya, haharapin ko yan, sir, babalik ako, haharapin ko yung kaso na yan. Sakaling hindi tumupad sa usapan si Garma, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na hindi sila titigil hanggat hindi ito naaaresto. Kanina iniharap ng NBI sa media ang 2 pang akusado sa Barayuga murder case. Ang dating pulis na si Nelson Enriquez Mariano na sumuko noong September 29 at si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na sumuko rin noong September 30. Sa pagharap nila sa House Squad Committee noong 2024, inamin nilang sangkot sila sa krimen at itinuro sina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo bilang masterminds. Patuloy namang tinutugis si Leonardo at ang isa pang suspect na si dismissed police officer Jeremy Tox kausapin. Para sa agenda, Zeus Valdez, Billionaire News Channel. Officially closed and terminated na ang huling drug case ni dating senador at ngayoy ML Party List Representative Laila De Lima. Ayon sa Muntinlupa City RTC Branch 204, aprobado ang motion for withdrawal ng prosecution sa kanilang isinumiteng motion for reconsideration noong Hulyo. Una na kasing nag-issue ang korte ng acquittal kay De Lima at lalabag daw sa double jeopardy prohibition kung muling bubuksan ang kaso. Git ng kampo ni De Lima, inabuso ng Duterte-appointed prosecutors ang justice system. Panawagan daw nila sa Justice Department, imbestigahan at panagutin ang mga mapatutunayang nag-weaponize ng batas laban sa kongresista. 2 buwan matapos mahuli sa akto ng umano'y pangingikil, humarap si San Simon, Pampanga Mayor JP Punsalan Jr. sa Sandigan Bayan. Alamin ang kanyang plea sa kasong graft at robbery extortion sa agenda report ni Joash Malimban. Not guilty.
Yan ang plea ng kampo ni San Simon, Pampanga Mayor JP Punsalan Jr. matapos sumarap sa Sandigan Bayan ngayong araw. Sinampahan si Punsalan ng kasong graft and corruption, bukod pa sa robbery by means of extortion. Dinampot ng NBI ang alkalde noong August 5 at 6 na iba pa, matapos mangikil umano ng 80 million pesos sa isang Filipino-Chinese businessman na nagmamay-ari ng Real Steel Corporation. Ayon sa complainant, hinihingi ni Punsalan ang pera para hindi bawiin ng isang municipal ordinance na nagbigay ng tax incentive sa nasabing kumpanya. We maintain the innocence of the mayor Punsalan. Not guilty, sir, ang pleading po? Of course. Una nang nagsampa ng administrative complaint ang Real Steel sa ombudsman para hilingin ang preventive suspension ni Punsalan. Pero wala pang hatol ang ahensya patungkol dito. Ayon sa legal counsel ng Real Steel, hiling nila na sana ay sapat ang kanilang mga iprenesentang ebidensya para mapatawan ng perpetual disqualification from public office ang alkalde. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinorio News Channel. Lusot na sa Senado ang resolusyon para i-request sa ICC na isailalim si FPRRD sa house arrest sa botong 15 affirmative, 3 negative at 2 abstention. Sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino ang tumutol, habang nag-abstain naman sina Senate President Tito Soto at Senador Raffy Tulfo. Isinulong ni Senator Alan Peter Cayetano ang interim release, batayan niya sa humanitarian grounds dahil 80 years old na ang dating Pangulo. Dapat din daw na may presumption of innocence until proven guilty si Duterte na nakakulong sa The Hague dahil sa kasong crimes against humanity. Nananawagan ng mas pinaigting na disaster preparedness ang isa sa mga nangungunang financial institution sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi na bago sa Pilipinas ang kalamidad tulad ng bagyo, pagputok ng bulkan at lindol. Kaya dapat laging handa ang mga Pilipino. Yan ang layo ng Disaster Resilience Summit na pinangungunahan ng Cebuana Luwilier Foundation. At malaking bahagi ang paghahanda rin sa pinansyal na pangangailangan ng pagbangon sa sakuna. At the end of the day, you want to make sure that you're prepared. And if something does happen, then if you're insured, you'll get paid and you can start something again moving forward. Ayon sa Cebuana Luwilier, ang kanilang buong finance portfolio ay handang tumulong din sa mga Pilipinong mapadali ang kanilang paghahanda at pagbangon sa sakuna. Bukod kasi sa sanglaan, mayroon na ring ibang financial services and products ang grupo na po pwedeng sandalan ng mga kababayan nating apektado. The entire milieu of financial services of Cebuana Luwilier have something to do with the disaster risk management. For disaster preparedness, we have microinsurance. Disaster response, you just heard earlier, we have tulong sa pagbangon. For disaster recovery and disaster rehabilitation, we have cash transfers, we have microinvestments, we have microloans. We've brought down the barriers. You can actually open an account with 50 pesos. Very minimal requirements. We're open Mondays to Sundays as early as 8 o'clock to 9 p.m. Nakikipagtulungan din ng Cebuana Luwilier Foundation sa mga LGU, disaster officials at mga NGO na gawing whole of nation approach ang paghahanda sa mga sakuna. Tulad ng pagsisigurong agad na nabibigyang babala ang mga nasa disaster-prone area sa tulong ng branches ng Cebuana Luwilier Pawn Shop at maging pagpapadali sa mga donasyon sa pamamagitan rin ng platforms ng Cebuana. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonario News Channel. Pumayag na ang Corinthian Gardens Association sa compensation offer ng DOTR para sa subway project. Kaya naman ang tanong, papalapit na nga ba sa realidad ang tinaguriang Project of the Century? Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. The government is getting closer to making the country's first subway system a reality. Target ng Transportation Department na maayos ang kabuuan ng right-of-way ng Metro Manila Subway Project o MMSP sa unang bahagi ng 2026. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, nasa 75% na ito ngayon.
kasunod ng pagtanggap ng Corinthian Gardens Association ng compensation offer mula sa ahensya na first on and only reported by Billionario.com. By end of this year, we're targeting 95% of the right-of-way issues for subway. And by first quarter of next year, sabihin natin mga March or April of 2026, the 100% of right-of-way, we'll be able to solve it by next year, 100%. Dagdag pa niya, nasa farthest south ang natitirang right-of-way issues at ongoing ang procurement. Sa panayam ng BNC Mobility, sinabi ng kalihim na as early as 2019, mayroon ng pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at ng Corinthian Gardens hinggil sa subway project. So naantala talaga from 2019, of course, pandemic, but from 2022, 2023, 2024, wala po nangyari. And only April of 2025, this year, na we were finally allowed by the Corinthian Gardens to have it appraised. 500 meters ang sakop ng MMSP alignment sa Corinthian Gardens kung saan apektado ang 33 properties. Ayon kay Secretary Lopez, yan ay nasa Sanso, Ocampo and Tabuena streets. As of September 30, nakapag-issue na ang DOTR ng 32 compensation offers sa mga apektadong owner na aabot sa higit 820 million pesos. 20 sa mga yan ay tinanggap na ang offer na nagkakahalaga ng higit 461 million pesos. Patuloy din ang negosasyon sa mga natitirang property owners. Pero ano nga ba ang basehan ng mga halagang yan? Sa lumang right-of-way law, kailangang bayaran ng gobyerno ang 20% ng fair market value ng isang property from the surface down to 50 meters. Dahil sa bagong batas na Accelerated and Reformed Right-of-Way Act na pababaya ng hanggang 18 meters na lamang. Sa Corinthian Gardens, tatakbo ang tunnel boring machine mula 19 hanggang 31 meters. Kung susundin ng bagong batas, wala nang matatanggap ang mga property owner at all. But there's this transitory provision under the new law that we can still use the old law as basis for payment as long as there is proof na willing sila to sell. That's why the last few days or few weeks, the owners of Corinthian Garden deem it, more prudent to might as well sell it. Ongoing ang paperwork at umaasa ang DOTR na fully paid na ang mga owner oras na maipasa ang title sa gobyerno sa Disyembre. Sa ngayon, nasa White Plains na ang tunnel boring machine at sa huling buwan ng taon din, inaasahang aabot ito sa Corinthian Gardens. Nananatiling on target ang partial operations ng subway sa second quarter ng 2028 mula East Valenzuela hanggang Camp Aguinaldo. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionario News Channel. Gobyerno ng Amerika napilitang mag-shutdown. Trabaho ng daang libong federal employees natigil din. Susunod yan sa Agenda.
Habang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lane. Opisyal nang nag-shutdown ng US government for the first time in nearly 7 years. Hindi kasi nagkasundo ang Democrats at Republicans sa pagpasa ng funding measure. Nagbabatuhan ng sisi ang dalawang partido. Balak naman ng mga Republicans sa Senado na isalang muli ang parehong funding plan sa Miyerkules. Uulit-ulitin nila ito hanggang makakalap ng sapat na suporta mula sa mga Democrat. Dahil sa shutdown, well, we made you a lot, and that's only because of the Democrats. And as you know, they wanted to be able to take care of people that have come into our country illegally, and no system can handle that. And so we're totally opposed on that. But we can't take it. We just can't do it. dahil sa shutdown, daang libong federal employees ang pansamantalang matitigil ang trabaho. Pwedeng pumasok ang essential workers pero hindi sila susweldo. Nagsampa ng libel complaint si Nadia Montenegro laban sa ilang media publications na nag-ulat ng umano'y pagmamarihuana niya sa Senado. Kabilang sa mga inireklamo ang ilang empleyado ng Abante Tonight at DWAR Abante. Giit ni Nadia, walang katotohanan ang mga ulat ng kanya umanong pagtsotsongke dahil galing ang amoy nito sa kanyang vape. Bukod dito, naghain din siya ng reklamong unjust vexation at violation of Safe Spaces Act laban naman sa isang staff ng Senado. It's Manny Jacinto's world and we're just living in it. Pasok ang Phil-Canadian Hollywood actor sa Time Magazine's 100 Most Influential Rising Stars. Kabilang siya sa artist category, kasama sina Jonathan Bailey, Gracie Abrams, Jack Quaid, at Damson Idris. Emmy-winning writer and producer Alan Yang highlighted Manny's versatility bilang aktor sa The Good Place, The Acolyte, and Freakier Friday. Dagdag ni Yang, talent and kindness aren't mutually exclusive and Manny is the perfect example. Other notable personalities in the list include David Cornsweet, Tate McRae, Caitlin Dever, and Caroline Levitt. On to the latest of Paris Fashion Week as Stella McCartney unveils her summer collection. And she got a little help from her friend Helen Mirren, who kicked off the show by reading the lyrics of Come Together ng Beatles. Models later strutted down the runway, showcasing cocktail dresses and double-breasted suits. Kilala ang label ni McCartney for its ecological fashion at gawa ang ilang designs sa plant-based feather alternative. This collection was about coming together, bringing together handwork, craft, bringing together different innovations, different really thinking outside of the box. There's so many different methods in make in the collection. There's always the Stella woman and the Stella man, but bringing those together was really important this season. And just showing people that you can escape into fashion and you can have beauty and theatre and you can dream, but you don't have to kill animals. And before flying home to Rome, this year's FIVB Men's World Champion got to taste Italian cuisine dito sa Philippines. Sinelebrate ng team from Italy ang kanilang big win sa Amano restaurant ni Amado Flores. Siya ay anak ni late renowned Filipino restaurateur Margarita Flores. Sunday nang masungkit ng Italy ang kanilang 5th and 2nd straight world title after beating Bulgaria in 4 sets. The game was held at the SM Mall of Asia Arena. Matapos ang matinding lindol, Cebuano celebrities express solidarity with their hometown. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa Elliptical Road sa Quezon City, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Kilala ang pamilya Uy bilang political dynasty sa Zamboanga del Sur. Pero bukod sa hindi mabakante sa pwesto, kumo-corner din umano sila ng mga proyekto. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Agosto nitong taon, inireport ng Billionaire News Channel ang Zamboanga del Sur at ilan sa mga pangangailangang infrastruktura na matagal ng problema sa lugar na pinamumunuan ng Yu Dynasty. 2007 nang umupo ang Yu Patriarch na si dating Governor Victor. Hanggang 2016 o sa loob ng 3 consecutive terms, undefeated si Victor Yu bilang 1st District Representative. 2019, umupo itong governor at natalo ngayong 2025. Pero pumalit ang asawa niyang si Divina bilang governor matapos magsilbi bilang representative din ng 1st District. Bukod sa pagiging political powerhouse, ang pamilyang Yu, contractor din. Itinayo ni Victor Yu ang ZMS Construction noong 1980s at nang umupo taong 2007, binitawan niya na raw ang kumpanya. Dun sa 6 po, wala na kayo dun sa corporation simula 2007? Wala. I don't know if they include me sometime in Guam. Basta if ever may inclusion ako, pinaalis ko talaga. Opo. Pero between 2007 and now, knowledgeable po ba kayo na may awarded projects sa ZMS? May awarded project, pero hindi ko alam kung saan yung mga projects, anong klase na projects, hindi ko na alam. Sa General Information Sheet na nakalap ng BNC, nakalista pa si Victor bilang stockholder nito noong 2013. For December 2013, President ng ZMS ang designation ni Gov. Victor at may pinakamalaking share na 70%. Sa panahong ito, nasa 18.85 billion pesos ang total assets ng ZMS Construction. After 2013, wala na si Yu sa stockholders list at sa ngayon isang Jesus Maniago Jr. ang namamahala sa ZMS na ayon kay Victor ay hindi nila kamag-anak. Sinuri natin sa DPWH website ang mga proyekto ng ZMS simula 2016 at napag-alabang umakyat ang infrastructure projects nito simula 2021 hanggang 2025. Ngayong taon, may 56 projects ang ZMS, malayong numero sa one listed project under DPWH noong 2016. Sa sumbong sa Pangulo website, may 6 na proyekto ang ZMS na nagkakahalaga ng 171.1 million pesos. Sa DPWH website, ang 56 projects ng ZMS may total project cost na 1.57 billion pesos. Nanindigan si Gov. Yu na wala siyang kinalaman sa mga proyektong ito, pero handa raw humarap ang kanilang pamilya maging sa Independent Commission for Infrastructure. Investigation, kung sino mag-investigate, punta kayo dito just to check the actual situation. Mahirap naman yung mag-news lang tapos based on somebody feeding you the information of which maybe yung iba hindi totoo. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, ang MJ Mary Builders na isa ring contractor sa Zamboanga Sibugay, kabaro ng pamilya Yu. Itinanggi naman ito ni Governor Victor at sinabing bagamat magkakilala sila, hindi naman ganoon ka-close ang kanilang pamilya. Sinubukan kuhanin ng BNC ang sagot ng Zamboanga Provincial Office sa reported substandard flood control projects sa lugar gaya nitong flood control structure sa Mahayag, Zamboanga Peninsula. Ang sagot ni Yu, kumpleto na raw ang flood control structure sa coordinates na ito ayon sa DPWH. Ang contractor, Rodil Construction, ang isa sa campaign donors ng Pangulo ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Naninindigan ng mga Yu na malinis ang pagkaka-award ng lahat ng kanilang proyekto. Maski magkano pa raw ang nakuhang proyekto ng ZMS Construction, ang mahalaga raw sumunod ito sa batas. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Pinuna ng isang kongresista ang umano'y paglobo ng unprogrammed appropriations ng Office of the President. Dinepensahan naman ito ng budget sponsor. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Muling binuksan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang usapin ng unprogrammed appropriations sa plenaryo ngayong araw. Nang sumalang ang proposed 27.3 billion peso 2026 budget ng Office of the President sa deliberasyon, agad na nagtanong si Tino. Sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ay naging pambihira po ang pagtaas ng unprogrammed appropriations, no? In 2023, umabot po sa 807 billion pesos ang unprogrammed appropriations
In 2024, 731 billion, and in 2025, 363 billion pesos. Hinarap naman ito ni House Budget Sponsor at Bataan 2nd District Representative Albert Garcia. For 2025, Mr. Speaker, honorable colleague, I think we have to adjust the number kasi ito po'y vinito o part of it ng unprogrammed appropriations ay vinito po ng ating Pangulo to the amount of 168.2 billion. Dagdag paliwanag naman ni Tino, malaking bahagi raw ng inilabas na pondo mula sa unprogrammed appropriations ang napunta sa DPWH at ginamit para pondohan ang 3,700 na local projects. Kabilang narito ang flood control projects, mga kalsada, tulay at multipurpose buildings na nagkakahalagang 212.4 billion pesos. Ang mga nasabing proyekto ay naitala raw mula 2023 hanggang 2024. Lump sum daw ito na inaprubahan ng Kongreso at ang magtutukoy kung paano ito gagamitin ay ang ehekutibo ayon kay Tino. Ang sagot naman ni Garcia, hindi po lump sum ang unprogrammed appropriations, 1, and 2, wala pong kinalaman ang Office of the President dito because it is within the jurisdiction of the requesting agency ng DBM at ng Bureau of Treasury. giit naman ni Tino, wala kasing ibang detalye kung paano ginamit ang unprogrammed appropriations para sa social infrastructure programs ng gobyerno. Kaya nanindigan siya na dapat panagutin si Pangulong Bongbong Marcos sa paggastang ito at sa kanyang papel sa pag-aproba ng mga karagdagang proyekto. Even the executive secretary, who I believe is present, made such a statement, no? When the former Undersecretary Bernardo of DPWH mentioned that the Office of the Executive Secretary was involved in deciding on projects, DPWH projects, to be funded from unprogrammed appropriations. Merong mga ibang proyekto na problematic na ngayon nalalaman natin funded pala from unprogrammed appropriations. Ayon sa datos ng DBM na ipinresenta ni Tino, nakatanggap ng 61.4 billion pesos in unprogrammed appropriations ang DPWH noong 2023. 153 billion pesos naman ang natanggap nito noong 2024. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Tila may bago na raw love life ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. Usap-usapan sa social media ang umano'y pagkakalink ni Sandro sa aktres na si Kylene Alcantara. Ayon sa pep.ph, matagal ng friends ang dalawa at papunta na sila sa dating stage. Dati na raw daw na-notice ni Sandro si Kylene pero at that time, in a relationship pa ito kay Kobe Paras. Abril nitong taon nang lumabas ang balitang hiwalay na sina Kylene at Kobe. Last week naman, kinonfirm ni Alexa Miro na naging sila ni Sandro for 5 years. Apektado ng lindol sa Cebu ang Gala Night ng Miss Asia Pacific International 2025. The event was being held in the Queen City of the South when the earthquake struck Tuesday night. Sa video sa social media, kita ang pagyanig ng venue as the candidates were modeling in their Filipiniana. Na-injured din ang pambato ng Belgium after falling off the runway. Pero tiniyak ng organization that all candidates are safe and secure and that immediate measures were taken to ensure their well-being. Cebuana celebrities expressed solidarity with their hometowns kasunod ng lindol. Kabilang dito si Slater Young, who also assured his followers that their family is okay. Pinost din ni Slater ang isang fundraising organization para sa mga gustong mag-donate. As for Kay Abad, she also gave her assurance that her family was unharmed. Nag-post din si Filipino-British singer Bailey May, who says he is praying for everyone in Cebu. Nag-extend din ng prayers ang aktres na si Madeline Reynes. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Pinky and Willard. Thanks a lot, Monique. So, napakalungkot, no? Nung nangyari talaga kagabi.
Heartbreaking. Yung when mga you see all those videos and videos. photos. Yeah. Kaya siguro sa mga nais tumulong, pwedeng i-check yung social media pages ng mga iba-ibang organizations na nag-call na for donations and pwedeng mag-facilitate dun sa mga nais yung ipadala sa Cebu. And binanggit mo in interview mo, Pinky, kanina, yung Cebu Disaster Office, ang pinakailangan daw nila is gamot, tubig, blankets, yes. And cooked meals. Cooked meals, ready to eat, and hygiene kits. Yeah. Willard, I can't imagine what they're really actually going through. Yung loss of loved ones, yung mga nasaktan, meron pang missing. Yeah. At syempre yung trauma na nararamdaman nila dahil patuloy pa rin yung aftershocks. Gaya ng sabi ni Willard, there are ways we can help. You can, just find a way kung paano tayo makakatulong in cash or in kind. And of course, prayers to our kababayans in Cebu. We are with you. We pray with you. And we hope that somehow kahit papano makabangon din kayo when siguro pa sa tamang panahon. Yeah. Hindi naman maaaring maipilit yon sa ating mga kababayan. Yeah. Our prayers are with you, Cebu. At yan, ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.